isang maliit na barong-barong sa gilid ng syudad, doon nakatira si Emily kasama ang 3 niyang anak. Si Marco, 7 taon, si Liza, 5 taon, at si Ben, 3 taon pa lang. Araw-araw, sinisimulan ni Emily ang kanyang umaga nang may mabigat na pasanin sa puso. Iniwan siya ng kanyang asawa, si Arman, matapos malulong sa droga at tuluyang naging irresponsableng ama. Mula noon, mag-isa na lang si Emily sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Bagamat bata pa ang mga anak, dala-dala ni Emily ang lahat ng pasakit nang walang hinanakit sa kanila. Kinakaya niyang magtrabaho sa kabila ng matinding pagod para may maipakain sa kanyang mga anak. Kapag wala siyang matutuluyan na mag-aalaga sa mga bata, sinasama niya sila sa trabaho. Kung minsan sa paglalabada, minsan naman sa pagwawalis sa mga kalsada o kaya ay pagtitinda ng prutas sa palengke. Alam ng mga kapitbahay at mga katrabaho ang hirap na pinagdadaanan ni Emily. Maraming beses na rin siyang inalok ng tulong, ngunit lagi niyang tinatanggihan. Hindi dahil sa ayaw niyang humingi ng saklolo, kundi dahil nais niyang ipakita na kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Isang araw, habang nasa palengke siya at nagtitinda ng mga mangga, nilapitan siya ng kanyang ina na si Melinda. "Anak, hindi mo kailangang gawin tong mag-isa," sabi ni Melinda na may halong awa at pagmamahal sa tinig. Si Melinda, bagamat may edad na, ay palaging katuwang ni Emily sa pag-aalaga ng mga bata kapag siya ay hindi makapagtrabaho. Ngunit kahit paanong pagtulong ang gawin ng kanyang ina, alam ni Emily na hindi pwedeng lagi niyang asahan ito, lalo na at matanda na si Melinda. Ngunit alam din ni Emily na sa bawat araw na lumilipas, mas lalong dumadami ang mga tanong niya sa sarili. Hanggang kailan niya kakayanin ang lahat ng ito? Hihinto na lang ba siya at susuko? Pero sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga inosenteng mata at ngiti, nakakahanap siya ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Para sa kanila, walang imposible. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, bumalik si Emily sa kanilang barong-barong, pagod at basang-basa ng pawis. Niyakap niya ang 3 anak na kanina pa siya hinihintay sa tabi ng papag. Simpleng hapunan lang ang nakahanda, kanin at tuyo, pero sapat na ito para sa kanila. Nakita ni Emily na tahimik si Marco, ang kanyang panganay, nakaraniwang maingay at puno ng tanong. Nakaupo ito sa isang sulok, hawak ang ulo, tila walang gana kumain. "Marco anak, bakit hindi ka kumakain?" tanong ni Emily, bahagyang nag-aalala. Hindi sumagot si Marco. Lumapit si Emily at dinampi ang kanyang kamay sa noo ng anak. Laking gulat niya nang maramdamang napakainit ng katawan ng bata. Agad siyang kinabahan. Sabay nagpasya na sukatin ang temperatura ni Marco gamit ang luma nilang thermometer. "Liza, pakikuha nga ng basang bimpo. Mainit ang kuya mo eh." Utos ni Emily sa kanyang pangalawang anak na mabilis namang sumunod. Habang pinupunasan ni Emily ang noo ng kanyang anak, napansin niyang lalong tumitindi ang paghingal nito. Pumipikit-pikit ang mata ni Marco at tila hindi siya makatulog ng maayos dahil sa sobrang init ng katawan. Hinahaplos ni Emily ang buhok ng anak, ngunit hindi mapigilan ang takot na lumalabas sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang sapat na pera para dalhin si Marco sa ospital. Wala rin siyang ipon at ang natitirang pera ay hindi sapat kahit panggamot man lamang. Naiiyak si Emily sa pag-aalala habang minamasdan ng kanyang anak na nahihirapan. Iniisip niya kung saan hihingi ng tulong, kung kanino mangungutang, hindi niya gustong mga bala. Pero para kay Marco, handa siyang lumapit sa kahit sino. Nang halos hating gabi na, napagdesisyonan ni Emily na lumabas ng bahay at pumunta sa kapitbahay na kilalang maasikaso, si Aling Belen. Kumakatok siya ng mahinahon sa pintuan nito, bagamat kinakabahan. "Emily, bakit nandito ka ng ganitong oras?" tanong ni Aling Belen, baka sa mukha ang pagkabigla at pagkaalala. "Nasa panganib po si Marco eh. May sakit siya at ang taas ng lagnat. Hindi ko po alam kung saan kukuha ng pera para dalhin siya sa doktor."
Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Emily ang pagtulo ng kanyang mga luha. Alam niyang hindi pwedeng magkasakit si Marco, lalo na at wala siyang sapat na kakayahan para gamutin ito. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Marco sa papag, matapos bigyan ng tulong ni Aling Belen, isang di inaasahang bisita ang dumating sa bahay ni Emily. Habang naglilinis siya ng kalat sa kanilang maliit na sala, narinig niyang may kumakatok sa pintuan. Sa simula ay iniisip niyang baka isa sa kanilang kapitbahay ulit ang kumakatok. Ngunit nang buksan niya ang pinto, halos bumagsak ang kanyang puso sa nakita. Si Arman. Nakatayo sa harap ng pinto si Arman, payat at gusot ang damit. Tila naglakad ng malayo at pagod na pagod. May bahid ng lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na iyon sapat para mawala ang galit at hinanakit sa puso ni Emily. Emily. Mahina ang boses ni Arman pero bakas ang bigat ng mga salita. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad nakasagot si Emily. Ang mga alaala ng mga gabi kung saan iniwan siya ni Arman noong hindi siya binigyan ng kahit kaunting katuwang sa bigat ng buhay ay bumalik sa kanyang isipan. Napatingin siya sa mga anak, lalo na kay Marco na nakahiga pa rin, na para bang pinapaalala sa kanya kung bakit siya nagtagal at nagpatuloy kahit mag-isa. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Emily, pilit na nilalabanan ang pag-aalab ng damdamin. Nagbago na ako, Emily. Patawarin mo ako. Gusto kong bumalik. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Sagot ni Arman, lumapit ng kaunti. Hindi ko kayo kayang mawala. Gusto kong bumawi sa mga bata. Magbabago na ako. Pero hindi basta-basta makakalusot ang mga salita ni Arman. Hindi ganun kadali para kay Emily na kalimutan ang sakit na dinanas niya mula sa kanya. Alam niyang nagdulot si Arman ng maraming sakit. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Ang pagbabalik niya ngayon ay tila isang panibagong dagok sa buhay ni Emily. Isang pasakit na hindi niya alam kung tatanggapin o pipiliin niyang layuan. Arman, sabi ni Emily, sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ng asawa. Ilang beses mo na kaming iniwan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga panahong wala ka. Paano mo masasabing nagbago ka na? Hindi alam ni Emily kung ano ang tamang desisyon. Kailangan niya ang tulong, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pero kaya ba niyang muling pagkatiwalaan ang lalaking minsan na siyang sinaktan at iniwan? Sa harap ng lahat ng hirap na dinaranas niya, maguguluhan si Emily kung dapat bang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Arman o tuluyan ng tapusin ang kanilang kwento. Ano nga kaya ang gagawin ni Emily? Tumahimik ng ilang sandali si Emily. Ramdam ang bigat ng mga salitang bibitawan. Si Arman, na minsang minahal niya ng buong puso, ay tila ba ibang tao na sa harap niya. Hindi niya mapigilang maalala ang mga gabing naghintay siya habang inaasahan ang pag-uwi ng asawang nalulong sa bisyo. Ang mga gabing tulog na ang mga bata pero siya ay gising pa rin, umaasang magbabago si Arman pero hindi ito nangyari. Ngayon, heto si Arman, humihingi ng pangalawang pagkakataon. Tumindig si Emily. Mahigpit na ang hawak niya sa pinto. Hindi na maaaring maging malambot ang puso niya ngayon. Lalo na at hindi lang sarili niya ang iniisip, kundi ang kinabukasan ng mga anak niya. Arman, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses pero matatag ang loob. Ilang beses kitang hinintay. Ilang beses kong tiniis na mag-isa habang ikaw, hindi ko alam kung nasaan o kung anong ginagawa mo. Napalinga si Emily sa paligid. Tinitingnan si Marco na mahimbing pa ring natutulog sa papag, pati na ang ibang bata na abala sa paglaro ng mga luma nilang laruan. Tila ba nabuhay sa kanyang isip ang bawat sakripisyong ginawa niya sa mga anak. Hindi mo kami iniwan ng isang beses lang, Arman. Paulit-ulit. At sa bawat pagkakataong yun, iniisip kong baka magbago ka. Pero hindi eh. At ngayong bumabalik ka, para sabihin,
Nagbago ka na? Tila nabingi si Arman sa mga binitawang salita ni Emily. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Emily, hindi ko alam kung gaano ko kayo nasaktan pero nagsisisi ako. Gusto kong bumawi sa inyo. Patawarin mo na ako, kahit ngayon lang. Tumitig si Emily kay Arman, ngunit sa halip na awa, natanto niyang hindi na siya ang babaeng minsang natakot na wala ito sa kanyang buhay. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang itinaguyod mag-isa. Lahat ng hirap at pagsubok na nalagpasan niya para sa kanilang mga anak. Arman, malamig ngunit klaro ang kanyang tinig. Hindi ako titigil para patawarin ka sa sarili kong paraan. Pero hindi ko na kayang hayaan kang muling maging parte ng buhay namin. Hindi na kita kailangan. Hindi na namin kailangan ng mga bata ang isang ama na hindi kayang panindigan ng pamilya niya. Nanginginig sa galit at sakit, bumalik si Emily sa loob ng bahay. Iniwan si Arman na tahimik na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang kanyang mga anak ay napatingin sa kanya. Tila naghihintay ng sagot kung ano ang nangyari. Ngunit sa mga mata ni Emily, alam niyang ginawa niya ang tama. Ngayon, mas matibay na ang kanyang loob. Hindi na siya muling luluhod sa sakit na dala ng isang taong paulit-ulit na nanakit sa kanya. Mula sa araw na iyon, ipinangako ni Emily sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Mag-isa man o may kasama, pero tsak siya sa sarili niyang kakayahan. Mula sa labas ng kanilang barong-barong, narinig niyang muling humagulgol si Arman. Ngunit hindi ni siya lumingon pa. Wala nang balikan. Wala nang pangalawang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, si Emily, kasama ang kanyang mga anak, ay patuloy na maglalakbay. Palaban, matapang, at buo ang loob na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Matapos ang ilang linggong pagpapagaling ni Marco mula sa kanyang sakit, bumalik sa normal ang araw-araw na buhay ni Emily. Isang buhay na puno ng pagsisikap at sakripisyo. Ngunit sa bawat gabi ng pagpapahinga, nararamdaman pa rin ni Emily ang bigat ng kanyang mga pinagdaraanan. Alam niyang hindi maaaring magtagal sa ganitong kalagayan ng kanyang pamilya. At kahit gaano man siya nagsisikap, tila hindi sapat ang kita mula sa trabahong pansamantala lamang. Isang araw, habang namimili ng kailangan sa palengke, narinig ni Emily mula sa isang tindera ang tungkol sa isang bagong oportunidad sa bayan. Nagbukas daw ang isang kumpanya ng mga bagong trabaho sa isang pabrika. Mas mataas ang sahod, may mga benepisyo at may regular na oras. Ang mga nakapasa ay may kasiguraduhang kikita ng sapat para sa kanilang mga pamilya. Agad na nagningning ang mga mata ni Emily. Kung makakakuha siya ng trabaho doon, hindi na niya kailangang magtinda-tinda pa o maglabada araw-araw. Makakapaglaan siya ng mas maraming oras sa kanyang mga anak at hindi na sila magugutom o kakapusin sa gastusin. Sa loob ng isang linggo, pinaghandaan ni Emily ang pag-a-apply. Pinag-ipunan niya ang mga kinakailangang dokumento at inutusan ng kanyang ina, si Melinda, na pansamantalang mag-alaga sa mga bata. Bagamat hindi nakapagtapos ng high school, umaasa si Emily na tanggapin siya sa trabaho dahil sa kanyang determinasyon at masipag na pagkatao. Dumating ang araw ng interview, halos hindi mapakali si Emily habang naghihintay sa labas ng kumpanya. Pinagmamasdan niya ang mga taong papasok at palabas ng gusali, na may halong kaba at pag-asa sa kanyang puso. Nang tinawag na ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Sa harap niya, ang isang lalaki, siguro'y nasa edad 50, ang nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang mga karanasan at kakayahan. Ipinahayag ni Emily ang lahat ng kanyang alam, ang mga pinagdaanan sa buhay at kung gaano siya kasipag. Ngunit habang tumatagal ang interview, napansin ni Emily ang mga pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Tila nawawala ang interes nito. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga sagot, parang alam na ni Emily ang magiging resulta. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang liham na inaasam ni Emily mula sa kumpanya. Agad niyang binuksan ito. Inaasahan ang mabuting balita.
Ngunit habang binabasa ang bawat linya, parang dinudurog ang kanyang puso. Ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na hindi ka napili para sa posisyon. Bagamat napahanga kami sa iyong dedikasyon, mas pinili ng kumpanya ang mga aplikanteng mahigit na kwalifikasyon. Natulala si Emily. Dahan-dahan niyang inilapag ang liham sa lamesa. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig at ang dibdib niya ay tila pinipiga ng matinding pagkadismaya. Sa lahat ng kanyang inaasam, ito ang inaakala niyang magiging solusyon sa lahat ng kanilang problema. Ngunit ngayon, muling bumalik ang realidad. Ang kanyang kakulangan sa edukasyon at formal na karanasan ang nagiging hadlang sa kanyang mga pangarap na makaahon sa hirap. Gabi na nang makauwi siya. Pagod at malungkot, pero sinusubukan pa rin niyang ngumiti para sa mga anak. Nang marinig ng mga bata ang kanyang pagdating, tumakbo sila papalapit sa kanya at kahit hirap ang kalooban ni Emily, niyakap niya sila ng buong higpit. "Nanay, nakuha mo ba yung trabaho?" Tanong ni Marco, nakatingin sa kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Saglit na natigilan si Emily. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak, pero alam niyang kailangan niyang maging matatag, kahit para sa kanila. "Hindi ngayon anak eh," sagot ni Emily, pilit na pinipigil ang pangingilid ng kanyang luha. "Pero gagawa si nanay ng paraan. Hindi tayo susuko anak." Mabilis na tinanggap ni Marco ang sagot at ngumiti. Tila ba walang mabigat na nakikita sa sitwasyon. Para sa kanya, ang bawat salita ng kanyang ina ay laging puno ng pag-asa. Ngunit si Emily, sa kaloob-looban niya, ay pakiramdam na tila bumagsak ang mundo. Sa mga sumunod na araw, muling nagpatuloy si Emily sa dati niyang buhay. Paglalabada, pagtitinda sa palengke, at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa kabila ng sakit at bigat ng pagkabigo, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Sa bawat pagkakataong nabibigo siya, mas tumitibay ang kanyang pangarap na balang araw, makakahanap siya ng paraan upang maiangat ang kanyang pamilya. Sa mga gabing tahimik, habang yakap ang kanyang mga anak, muling nagbabalik sa isipan ni Emily ang lahat ng mga pangarap na tila napakalayo. Ngunit hindi niya hinahayaang manatili ang pagdududa at takot. Sa puso niya, may maliit na apoy. Apoy ng pangarap na kahit anong mangyari, hindi basta-bastang mawawala. "Para sa mga anak ko," bulong niya sa sarili. "Gagawin ko ang lahat." 2 taon ang lumipas mula nang bumagsak ang mga pangarap ni Emily na makakuha ng mas magandang trabaho. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa kanyang araw-araw na pakikipaglaban sa hirap ng buhay. Sa loob ng mga taong iyon, mas lalong tumibay si Emily. Hindi dahil sa kaginhawaan, kundi dahil sa patuloy na pagharap sa mga pagsubok. Ngunit hindi nalingid sa kanya ang masakit na katotohanang may mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa lahat ng kanyang anak. Si Marco, na ngayon ay 9 na taong gulang na, ay patuloy na pumapasok sa eskwela. Matalino at masipag. Nakikita ni Emily kung gaano nagsusumikap ang kanyang panganay sa kanyang pag-aaral. Pero alam ni Emily na hindi na niya kayang sumabay sa mga gastusin ng lahat ng kanyang mga anak. Dahil sa taas ng mga bayarin at kakulangan ng kita, napilitan siyang gawin ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Si Marco na lamang ang kaya niyang pag-aralin. Noong unang beses niyang ipinaliwanag ito kina Liza at Ben, mabigat ang dibdib ni Emily. Si Liza, na 7 taong gulang na, at si Ben, na 5 taon, ay parehong nagtataka kung bakit hindi na sila nakakapag-aral. Si Emily ay pilit na ngumiti, kahit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. "Anak, hindi ibig sabihin nito na hindi kayo mahal ni nanay ha. Kailangan natin magtiis sandali. Pagpapatuloy ko kayong lahat sa pag-aaral pero ngayon, si Kuya Marco muna ha." Paliwanag ni Emily, pilit na inaayos ang tono ng kanyang boses upang hindi ito mabasag ng luha. Si Liza, bagamat may luha sa mga mata, ay sumang-ayon. Tinatanggap ang paliwanag ng kanyang ina. Si Ben naman, masyadong bata pa para maunawaan ang sitwasyon. Ngunit ramdam ni Emily ang kanyang lungkot.
Wala siyang ibang magawa kundi yakapin ang dalawa niyang anak at ipangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para maibalik sila sa eskwela. Sa kabila ng hirap, patuloy na lumalaban si Emily. Ang araw-araw na buhay ay puno ng pagod at sakripisyo. Paglalabada sa umaga, pagtitinda ng prutas sa palengke sa hapon, at pag-aalaga ng mga bata sa gabi. Kapag tapos na ang lahat ng gawaing bahay, tinutulungan niya pa si Marco sa mga aralin. Kahit minsan hindi niya alam kung saan huhugutin ang lakas. Hindi rin maiiwasan ni Emily na makaramdam ng kaunting pagsisisi tuwing nakikita si Lisa na naglalaro na lang sa labas ng bahay imbis na nasa loob ng eskwelahan. Si Ben naman ay madalas na humihingi ng mga libro tulad ng kuya niyang si Marco. Ngunit wala siyang maipangako sa kanya maliban sa, "Sandali na lang anak." Isang gabi, habang nag-aaral si Marco sa ilalim ng maliit na ilaw, lumapit ito kay Emily. Niyakap siya ng mahigpit at sa kanyang mga mata, nakita ni Emily ang pag-unawa at pagmamahal. "Nanay, pangako po, mag-aaral ako ng mabuti. Gagawin ko lahat para makatulong sa inyo. Darating ang araw na hindi niyo na kailangang maghirap." Nangingilid ang luha ni Emily. Hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-asa na dala ng mga salita ng kanyang anak. Ang mga pangarap ni Marco ay tila ba naging dahilan para magpatuloy siya sa laban ng buhay. Kahit pa alam niyang marami pa silang kailangang pagdaanan. Pero sa puso ni Emily, isang tanong ang bumabalik gabi-gabi. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban to? Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahirap ang pagpili kung paano hahatiin ang kanyang oras, pera, at lakas para sa lahat ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw kay Emily. Hindi siya susuko. Sa mga gabing tahimik, kapag natutulog na ang mga bata, dumadalangin si Emily. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang mga anak, lalo na kina Liza at Ben, na sana balang araw ay mabigyan din niya ng pagkakataon na makabalik sa eskwela. At para kay Marco, na bawat araw ay lalong nagiging dahilan ng kanyang pagsisikap. Ipinangako ni Emily na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maitaguyod ang mga pangarap ng kanyang panganay, kahit pa kapalit nito ang kanyang sariling kaligayahan. Si Marco, ang panganay ni Emily, ay lumaking masipag at puno ng pangarap. Sa bawat araw na nag-aaral siya, pinapanatili niyang buhay ang pangako sa kanyang ina, na balang araw, kapag nakapagtapos siya, tutulungan niya hindi lang ang kanilang pamilya, kundi ang kanyang mga kapatid, lalo na si Liza, na pinangakuan niyang paaaralin ulit. Mahal ni Marco ang kanyang mga kapatid, lalo na si Liza at Ben, na tila nagiging inspirasyon niya para mas lalong magpursige sa kanyang pag-aaral. Habang tumutuntong siya ng high school, mas lalo siyang naging determinado. Siya ang laging nangunguna sa klase, laging may medalya at parangal, at maraming guro ang bilib sa kanyang talino at disiplina. Ang mga pangarap ni Marco para sa kanilang pamilya ay tila ba nasa kanyang kamay na. At si Emily naman, bagamat hirap pa rin sa buhay, ay patuloy na umaasa na makakabangon sila sa tulong ng kanyang anak. Ngunit isang araw, nagsimula ang lahat sa isang simpleng paghilab ng tiyan ni Marco. Inakala ni Emily na karaniwang sakit lang iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, hindi na bumubuti ang kalagayan ng kanyang anak. Ang pananakit ng tiyan ay unti-unting lumalala, hanggang sa hindi na kayang tumayo ni Marco mula sa kanyang higaan. Nagdesisyon si Emily na dalhin ito sa ospital gamit ang natitirang ipon. Ngunit doon niya nalaman ang masakit na balita. May malubhang sakit si Marco sa kanyang bato at kinakailangan ng agarang gamutan. Gumuhong parang kastilyong buhangin ang mga pangarap ni Emily nang marinig ang balita. Ang anak niyang tanging inaasahan na bumabalikat sa mga pangarap ng kanilang pamilya ay nasa bingit ng malubhang karamdaman. Wala siyang sapat na pera para sa mga kinakailangang gamutan, lalo na at sinabi ng mga doktor na kinakailangan ni Marco ng regular na dialysis. Halos mabaliw si Emily sa pag-iisip kung saan kukuha ng pera.
lalo silang nalubog sa utang. Naglakas loob si Emily na lumapit sa mga kakilala, kapitbahay at maging sa mga tao sa palengke kahit masakit sa kanyang kalooban na humingi ng tulong. 1 taon nilang pinagdaanan ang paulit-ulit na pangangailangan ng pera para sa gamutan ni Marco. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, kitang-kita ni Emily kung paanong unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang anak. Isang hapon, habang nakahiga si Marco sa kanilang maliit na kama, tinawag niya si Emily, na noon ay naglalabada sa tabi ng bintana. "Nanay," mahina niyang sabi, ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang tinig. "Pasensya na po Hindi ko na po yata matutupad ang pangako ko kay Liza at Ben." Nanginig si Emily. Tumabi siya kay Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ramdam niya ang sakit sa kanyang puso. Tumulo ang kanyang luha nang hawakan ni Marco ang kanyang kamay na halos walang lakas. "Anak, huwag mong isipin yan." Bulong ni Emily, pilit na nagpipigil ng hikbi. "Walang mas mahalaga kaysa sayo. Nagawa mo na ang lahat ng kaya mo at masaya ako sa bawat araw na kasama kita." Si Marco, bagamat pinipilit na maging matapang, ay hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nangako siya kay Liza, kay Ben, at higit sa lahat kay Emily na gagawin niya ang lahat para makaalis sila sa kahirapan. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang hindi na niya magagawa iyon. Ang bigat ng kanyang karamdaman ay tulad ng kadena. Humihila pababa sa kanyang mga pangarap. Sa huling taon ng buhay ni Marco, nagpatuloy si Emily sa kanyang walang pagod na pag-aalaga sa kanya. Hindi na mahalaga kay Emily kung maghirap man sila sa utang. Basta, masiguro niyang nasa tabi niya ang kanyang anak, si Liza at Ben, na ngayon ay mas naiintindihan na ang sitwasyon, ay tahimik na nanalangin para sa kanilang kuya. Ngunit nararamdaman din nilang malapit na ang isang napakalungkot na wakas. Isang malamig na umaga, 1 taon pagkatapos ng unang diagnosis ni Marco, pumanaw siya sa kanilang maliit na tahanan. Nawala si Marco sa murang edad at kasama niya ang mga pangarap at mga pangako na kanyang binuo para sa kanyang pamilya. Sa libing ni Marco, halos walang boses si Emily. Tahimik lamang siyang nakaupo, iniisip ang lahat ng mga nangyari. Ang kanyang puso ay durog, hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang anak, kundi dahil sa mga pangarap na nawala rin kasama niya. Si Liza at Ben ay tahimik na umiiyak. Bawat isa ay humahawak sa mga kamay ng kanilang ina. Sa mga araw na sumunod, ramdam ni Emily ang isang malaking puwang sa kanilang tahanan. Ang ingay ni Marco, ang kanyang mga ngiti, at ang mga pangako niyang puno ng pag-asa ay nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Emily na hindi niya maaaring sumuko. "Para kay Marco," bulong niya sa sarili habang tumitingin sa mga anak niyang sina Liza at Ben. "Magpapatuloy ako para sa kanila." Bagamat nalubog sila sa utang at nawalan siya ng anak, alam ni Emily na kailangang magpatuloy ang buhay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga pangarap ni Marco na naiwan. Isang bagong kabanata ang naghihintay. At kahit pa puno ng kirot ang kanilang puso, sisikapin ni Emily na itaguyod ang kanyang pamilya sa alaala at pagmamahal ng kanyang panganay. 2 taon matapos pumanaw si Marco, nagpatuloy ang buhay ni Emily. Ngunit ang bigat ng bawat araw ay tila naging mas mabigat kaysa dati. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila hindi na sapat ang maliit na kita mula sa paglalabada at pagtitinda ng prutas upang maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Lumubog sila sa utang, at ang kanilang maliit na tahanan ay puno ng kalungkutan mula nang mawala si Marco. Si Ben, ngayon ay 8 taong gulang na, ay lumaki na rin. Ngunit ramdam ni Emily ang kakulangan ng masustansyang pagkain at mga kagamitan sa eskwela. Si Liza, na 16 na taong gulang, ay tila nagiging katuwang na niya sa mga responsibilidad. Isang gabi, habang magkakasama silang kumakain ng simpleng hapunan,
Kanin at asin lamang, kinausap ni Liza ang kanyang ina. Tahimik sa umpisa, ngunit matatag ang desisyon. "Nanay," sabi ni Liza, "kailangan ko ng tumulong. Hindi na sapat ang kinikita natin. Nakipag-usap na ako kay Aling Nida. Pwede akong magtrabaho sa kanila bilang katulong." Napatigil si Emily. Nagulat sa sinabi ng anak. Tila tumigil ang oras habang tinitingnan niya si Liza, na halos bata pa ngunit nagsimula ng mag-isip ng para sa kanilang pamilya. Nangibabaw sa kanyang puso ang kalungkutan at pagkabigo. Hindi niya inakala na darating ang araw na ang kanyang anak ay kakailanganing magsakripisyo ng ganoon kabigat. "Liza," mahina at nanginginig na wika ni Emily. "Hindi ko gustong magtrabaho ka ng ganitong kabata. Hindi mo dapat pinapasa ng responsibilidad na ito." Ngunit matatag si Liza. Nais niyang tumulong, hindi lang para kay Ben at kay Emily, kundi para ni rin sa kanyang kuya Marco, na sa murang edad ay nagsikap rin para sa kanilang kinabukasan. Ramdam ni Liza ang bigat ng kanilang sitwasyon. Halos wala nang natitirang pera para sa pagkain at madalas na nagugutom ang kanyang kapatid. "Nanay, alam ko pong mahirap, pero kailangan ko talagang tumulong. Hindi ko kayang manood na patuloy kayong maghirap." Sa mga sumunod na araw, si Liza ay nagsimulang magtrabaho bilang katulong sa bahay ni na Aling Nida, isang mayamang pamilya sa bayan. Tumutulong siya sa pag-aayos ng bahay, pagluluto at pag-aalaga ng mga anak ng amo niya. Sa murang edad, natuto si Liza ng mga gawain na para sa isang adulto. Isang responsibilidad na hindi karaniwang pasan ng isang batang tulad niya. Ngunit wala siyang reklamo. Alam niya ang bawat araw ng pagtatrabaho ay isang hakbang para mabawasan ang bigat na pinapasan ng kanyang pamilya. Samantala, naiwan si Emily kasama si Ben at ang kanyang ina, si Melinda, na ngayon ay mas mahina na kaysa dati. Ang kanilang tahanan ay naging mas tahimik. Wala na si Marco, at ngayon, halos hindi na rin nila nakikita si Liza dahil abala ito sa trabaho. Sa tuwing uuwi si Liza tuwing linggo, pagod ito at halos hindi makausap. Ngunit pilit niyang ipinapakita ang kanyang ngiti para sa kanyang ina. Ngunit ang katotohanan ay masakit, lalo silang naghirap. Bagamat may konting kita mula kay Liza, hindi pa rin sapat ito upang tustusan ang kanilang araw-araw na gastusin. Minsan ay nagugutom sila. May mga araw na wala silang makain kundi kanin at konting sabaw. Tumindi ang hirap, lalo na at lumalala ang kalagayan ni Melinda, na minsan ay hindi na kayang tumayo mula sa kanyang higaan. Si Emily, sa kabila ng lahat ng mga pasakit at pagsubok, ay patuloy pa ring lumalaban. Isang gabi, habang magkatabi sila ni Ben sa papag, lumapit sa kanya ang bata. Tahimik ngunit puno ng tanong sa kanyang mga mata. "Nanay, bakit hindi po ako katulad ni Kuya Marco? Bakit hindi ako makatulong?" Tanong ni Ben na masyadong bata para sa kanyang inaasahang kasugutan. Mahigpit na niyakap ni Emily ang kanyang bunso. Ramdam ang sakit at lungkot. Ayaw niyang maramdaman ni Ben na kailangan niyang magdala ng bigat ng responsibilidad. Gusto niya pa rin magkaroon ng kanyang anak ng kabataan na puno ng pag-asa, kahit pa tila hindi na iyon kaya ng kanilang sitwasyon. "Anak, hindi mo kailangang magmadali. Bata ka pa, at gusto ko lang makita kang masaya at nag-aaral. Si Kuya Marco, si Ate Liza, lahat tayo ay nagtutulungan. Pero ngayon, ang gusto ko lang ay maging bata ka muna." Ngunit kahit pa sinabi ito ni Emily, alam niyang hindi niya kayang protektahan si Ben sa realidad ng kanilang sitwasyon. Hindi na nila kayang tustusan ang sapat na pagkain at mas lalong hindi na nila kaya ang mga gastusin sa eskwela ni Ben. Ilang beses na rin siyang nag-absent dahil walang pambaon o gamit pang eskwela. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagsusumikap si Emily, si Liza at kahit si Ben. Ngunit sa bawat araw, tila mas lumalaki ang bangin ng kahirapan ng kanilang kailangang tawirin. Lumalala ang kalagayan ni Melinda. Si Ben,
ay malapit nang hindi makapagpatuloy sa pag-aaral. At si Liza, bagamat pilit na tumutulong, ay halatang hirap na rin sa bigat ng kanyang trabaho. Si Emily, sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi nawawalan ng pag-asa. Para sa kanyang mga anak at sa mga pangakong ginawa kay Marco, patuloy siyang lalaban, kahit gaano kahirap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi madali ang kanilang landas, at patuloy niyang itinatanong sa kanyang sarili, hanggang kailan ko kakayanin ang laban na to? Pagkalipas ng ilang taon, patuloy ang paghihirap ng buhay ni Emily. Si Liza, na dati ay umaasang magiging katuwang ng pamilya, ay tuluyang nag-asawa sa edad na 20. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pagtulong sa kanyang ina at kapatid dahil sa mga bagong responsibilidad sa sariling pamilya. Noong una, inaasahan ni Emily na kahit papaano ay maiaangat ng anak ang sarili mula sa hirap. Pero unti-unti niyang natanggap na wala nang maibibigay si Liza para sa kanila. Nag-iba na ang direksyon ng buhay ng kanyang anak. At kahit masakit sa loob ni Emily, alam niyang kailangan niyang hayaan si Liza na magpatuloy. Samantala, si Ben, na ngayon ay teenager na, ay lumaking lumayo sa kanyang ina. Sa murang edad, nagsimulang maghanap si Ben ng kaligayahan sa mga bagay na pansamantalang nagbibigay aliw. Nagpatong-patong ang mga problema, ang kawalan ng tamang patnubay at suporta sa eskwelahan at ang hirap ng kanilang buhay. Unti-unting natutunan niyang dumepende sa bisyo, alak at sigarilyo, bilang takas mula sa sakit at kahirapan na araw-araw niyang hinaharap. Nagsimulang makihalubilo si Ben sa mga kabataang walang direksyon sa buhay. Madalas siyang hindi umuuwi ng gabi at sa tuwing darating siya sa bahay, amoy alak o usok ang kanyang damit. Madalas itong wala sa eskwela, hanggang sa tuluyan ng huminto. Paulit-ulit na sinubukan ni Emily na kausapin ang anak. Sinubukang ibalik sa tamang landas, pero bawat pakiusap niya ay tila walang nakikinig. Nagalit si Ben sa mundo, sa kahirapan at sa pagkawala ng pag-asa. At kahit anong pagmamahal ang ibigay ni Emily, parang hindi na kayang maabot ng kanyang mga kamay ang anak na unti-unti nang lumalayo. Isang gabi, habang hinihintay ni Emily ang pag-uwi ni Ben, nakaupo siya sa gilid ng kanilang papag, tahimik na nananalangin. Alam niyang unti-unti nang nawawala sa kanya ang isa pa niyang anak. Habang hinihintay niya ito, napansin ni Emily ang kanyang sariling refleksyon sa basag na salamin. Payat na siya. Halos hindi na siya makilala. Ang kanyang mga pisngi ay lumubog. Ang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. At ang kanyang katawan ay lumapit na sa kahinaan. Hindi siya natutulog ng maayos. At ang bawat araw ay parang isang labanan. Pinipilit pa rin niyang magtrabaho kahit madalas ay wala ng sapat na enerhiya ang kanyang katawan. Sinubukan niyang kumapit sa natitirang lakas. Ngunit ang bawat araw ay nagdadala ng bagong bigat na pilit niyang pinapasan. Dumating si Ben ng gabing iyon. Lasing at tila hindi na mulat sa realidad. Galit at inis ang bumulwak mula sa kanya nang sinubukan siyang kausapin ni Emily. Ben, anak, kailangan mo nang magbago. Di ka na bata. Nakikita ko ang sarili mo na unti-unti nang nawawala. Halos pabulong na sinabi ni Emily, pilit na pinipigil ang luha. Hindi ko kayang mawala ka rin katulad ni Kuya Marco mo. Ngunit sa halip na pakinggan siya, tumaas ang boses ni Ben. Huwag mo nga akong kontrolin, Nay. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Wala ka nang alam. Sigaw ni Ben, sabay labas ng bahay. Tila walang pakialam sa damdamin ng kanyang ina. Tumulo ang mga luha ni Emily, pero wala na siyang magawa. Umiiyak siyang humawak sa pader ng kanilang bahay. Iniisip kung saan siya nagkamali, kung paano niya hinayaan na mapariwara si Ben. Ramdam niya ang pagkabigo, ang bigat ng buhay na unti-unti nang bumabasag sa kanyang katawan at sa kanyang espiritu. Hindi na sapat ang lakas ng kanyang pisikal na katawan upang labanan pa ang mga pagsubok na ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalim ang sugat na iniwan ng mga pangyayaring ito.
hindi na madalas umuwi si Ben. At kapag ginagawa niya ito, lagi siyang galit at malamig. Si Emily, kasama ang kanyang ina, si Melinda, ay halos wala nang makain. Namayat siya ng sobra, halos isang anino na lamang ng dating Emily na puno ng lakas at pag-asa para sa kanyang pamilya. Kinalimutan na ng kanyang katawan ang kasiguruduhan ng isang normal na buhay. Kinalimutan na rin ito ang kaligayahan. Minsan, sa isang tahimik na gabi, habang nag-iisa si Emily sa loob ng bahay, naupo siya sa isang sulok at tahimik na tinanong ang sarili. Paano nangyari ito? Naisip niya si Marco, ang anak niyang pinangakong iaangat ang kanilang buhay, ngunit nawala na bago pa natupad ang kanilang mga pangarap. Naisip niya si Liza na ngayon ay may sarili ng buhay, at si Ben na unti-unti nang lumalayo sa kanya. Paano siya nakarating sa puntong ito? Isang araw, dumating si Liza upang bisitahin ang kanyang ina. Dala-dala ang balita na siya ay buntis na. Habang nag-uusap sila, nakita ni Liza ang kalagayan ng kanyang ina. Maputla, payat, halos hindi na makatayo ng tuwid. Niyakap niya si Emily ng mahigpit, at sa mga sandaling iyon, tila nagbalik ang mga alaala ng kanilang pamilya bago nagkawatak-watak ang lahat. Nanay, pasensya na po kung hindi na kita natulungan. Umiiyak na sabi ni Liza. Ngunit si Emily, bagamat puno ng kalungkutan, ay ngumiti. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ginawa mo na ang makakaya mo. Ang mahalaga, alam kong may pagmamahal pa rin sa akin. Bagamat alam ni Emily na ang buhay ay puno ng kahirapan, alam din niyang sa kabila ng lahat, mahal niya ang kanyang mga anak. Hindi man nila natupad ang mga pangarap na binuo nila noon, naroon pa rin ang pagmamahal. At iyon ang huling bagay na hindi kayang kunin ng kahit ano o ng kahit na sino. Pagkatapos ng ilang taon na tuloy-tuloy na hirap, si Emily ay humarap na naman sa isang panibagong pagsubok na tila ba hindi na natatapos. Lumala ang kanyang kalagayan. Mahina na ang kanyang katawan at isang araw, nalaman niya mula sa doktor na may katarata na siya. Unti-unting nawawala ang kanyang paningin at kasabay ng paghina ng kanyang katawan, hindi niya na magampanan ang mga simpleng gawain. Isang simpleng pagbabalat ng gulay o pagtatawid ng kalsada ay tila naging isang napakahirap na hamon para sa kanya. Ang kanyang ina si Melinda, na minsan ay naging katuwang niya sa pag-aalaga ng pamilya, ay pumanaw na rin. Nawala ng isang matibay na sandigan si Emily, at pakiramdam niya ay mas lalo siyang nag-iisa sa gitna ng mundo na puno ng pasakit at pagsubok. Ngayon, tanging si Ben na lamang ang kanyang kasama. Ang batang minsan niyang ipinangako na magiging katuwang sa buhay, ngunit ngayon ay nagdadala ng sariling galit at hinanakit. Si Ben, na ngayon ay nasa kanyang late teenage years, ay labis ng pagod sa hirap ng buhay. Hindi na siya pumasok sa paaralan, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na yon naging opsyon para sa kanila. Palibhas ay hindi nakapag-aral, walang trabaho si Ben na magbibigay ng sapat na kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At ngayon, matapos maipasa sa kanya ang lahat ng responsibilidad ng kanilang pamilya, mas lalo siyang nabaon sa galit. Galit sa sistema, galit sa buhay, at lalo na galit sa kanyang ina. Nay, bakit hindi mo ako pinag-aral? Bakit si Kuya Marco lang ang inasikaso mo noon? Tanong ni Ben, puno ng hinanakit at pagkabigo. Ngayon, ako na lang ang may pasan ng lahat ng problema. Wala akong alam na trabaho. Wala akong kaalaman. At ngayon, pati ikaw, hindi ko alam kung paano kita tutulungan eh. Si Emily, bagamat nasasaktan na sa mga salitang binitawan ni Ben, ay hindi na magawang magsalita. Alam niyang si Ben ay may rason upang magalit. Pakiramdam niya, nagkulang siya bilang ina. Nasa kanya ang responsibilidad na magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Ngunit sa harap ng napakaraming pagsubok at pagkatalo, hindi niya ito nagawa para kay Ben. Tahimik siyang naupo sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay.
Halos hindi na makakita dahil sa katarata at nararamdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Si Ben, na ngayon ay abalang-abala sa paghahanap ng kahit anong trabaho, ay tila wala ng panahon upang bigyan siya ng atensyon. Halos araw-araw ay may tensyon sa kanilang tahanan. Palaging bugnutin si Ben at madalas niyang sinisisi ang kanyang ina sa kanilang sitwasyon. Kung nakapag-aral lang ako hindi tayo ganito kahirap ngayon. Bulong ni Ben habang nag-aayos ng kanyang gamit para muling maghanap ng trabaho sa bayan. Hindi nakapagsalita si Emily. Sa loob ng kanyang dibdib, alam niyang tama si Ben. Kung kaya lang niya noong bigyan ng pantay na pagkakataon ng kanyang mga anak, hindi sana aabot sa ganito. Pero alam din ni Emily na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, lahat ng iyon ay para sa kanila, para sa kanilang pamilya. Isang araw, habang nagpapahinga si Emily sa kanilang papag, nilapitan siya ni Ben. Pagod na pagod ito at sa kanyang mga mata, nakita ni Emily ang parehong pagod at galit. Ngunit may isang bagay na hindi nawala sa isip ni Emily. Mahal pa rin niya ang kanyang anak sa kabila ng lahat. At sa ilalim ng galit ni Ben, alam niyang nasa puso pa rin ng bata ang pagmamahal para sa kanya. Nay, nagsimulang magsalita si Ben, bagamat halatang may puot pa rin sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Hindi ko alam ang gagawin pero hindi kita kayang iwan Ang mga salitang iyon ay tila pinutol ang mahabang katahimikan na namagitan sa kanila. Bagamat galit si Ben, hindi niya kayang talikuran ng kanyang ina ang nagtaguyod sa kanila sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok. Sa kabila ng lahat ng hinanakit, naroon pa rin ang pagmamahal. At kahit gaano pa kabigat ang buhay, hindi niya kayang iwan ng kanyang ina. Mula sa sandaling iyon, bagamat mabigat pa rin ang loob ni Ben, sinimulan niyang yakapin ang responsibilidad. Kahit labag sa kanyang kalooban, siya na ang namimili ng pagkain, nag-aalaga sa kanyang ina, at naghahanap ng mga pansamantalang trabaho upang maitaguyod ang kanilang simpleng buhay. Hindi naging madali ang buhay para sa kanilang dalawa. Araw-araw ay puno ng pasakit at pagod. Ngunit alam ni Ben na wala siyang ibang magagawa kundi manatili at patuloy na kumapit. Samantala, si Emily, bagamat mabilis na pinapalala ng kanyang sakit ang kanyang kondisyon, ay patuloy na nananalangin. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang oras sa mundo. Ngunit sa kanyang puso, tanging ang kapakanan ni Ben ang kanyang iniisip. Sa mga huling araw ni Emily, habang lumalala ang kanyang kalagayan, dumadalangin siya na sana, balang araw, matagpuan ni Ben ang kapayapaan na hindi na niya naibigay. Sana, kahit gaano kahirap ang kanilang buhay, magkaroon ng bagong pag-asa si Ben at matutunan nitong patawarin hindi lamang ang mundo, kundi pati na rin ang kanyang ina. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawalan ng lakas si Ben. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang mabigat na pasanin ng pang-araw-araw na responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang ina, kasama ang matinding kahirapan, ay naging sanhi ng labis na pagkapagod at pagkalito sa kanyang isip. Minsan, hindi na siya makaisip ng maayos at tila nawawala na siya sa landas. Ang mga dati niyang bisyo, tulad ng pag-inom at paninigarilyo, na minsan ay nagsilbing takas mula sa katotohanan, ay hindi na rin niya matustusan dahil sa kakulangan ng pera. Ang mga gastusin sa gamot ni Emily, ang kakarampot nilang kita mula sa pansamantalang mga trabaho ni Ben, at ang kanyang sariling mga pangangailangan ay unti-unting bumigat ng bumigat. Dumarating ang mga gabi kung saan, dahil sa labis na pagkapagod, hindi na naaalagaan ni Ben ang kanyang ina. Si Emily, na dati ay masiglang nagtutulak para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ay ngayon ay nakahiga sa papag, gutom, at halos hindi na makakilos dahil sa kanyang lumalalang kalagayan. Minsan, hindi na nakakakain si Emily dahil si Ben ay abalang-abala o kaya naman ay pagod. O minsan ay hindi niya naiisipang maghanda ng pagkain. Isang araw, nalaman ni Lisa na ngayon may sarili ng pamilya ang kalagayan ng kanilang ina
mula sa isang kapitbahay. Nagulat siya nang mabalitaan na madalas na hindi nakakakain si Emily at tila hindi ito naaasikaso ni Ben. Sa kanyang galit at pag-aalala, agad siyang pumunta sa kanilang bahay upang harapin ang kanyang kapatid. Ben, anong nangyayari dito? Malakas na tanong ni Lisa, hindi maitago ang kanyang galit at pagkabigla. Bakit hindi mo inaalagaan si nanay? Paano mo siya pinapabayaan ng ganito? Agad na bumangon si Ben, ramdam ang tensyon mula sa kanyang ate. Pagod at naiinis din. Agad siyang naglabas ng kanyang hinanakit. Ate, ano bang alam mo? Sagot ni Ben, nangangatog ang boses sa galit. Ikaw ba ang nandito araw-araw na nagpapasa ng lahat ng problema? Ako na lang yung nandito. Ikaw, umalis ka na. Nagpakasaya ka sa sarili mong buhay. Tapos ngayon, ikaw pa magagalit? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay dito. Ben, hindi to tungkol sa akin. Tungkol to kay nanay. Balik ni Liza, nanginginig ang boses dahil sa galit at awa para sa kanilang ina. Siya ang nagtaguyod sa atin. Paano mo nagagawang pabayaan siya ng ganitong kalagayan? Gutom na gutom siya, Ben. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba? Napanting ang tenga ni Ben. Pakiramdam niya ay hindi siya naiintindihan ng kanyang ate. Ang bigat ng responsibilidad, ang kakulangan ng pera, at ang katotohanang hindi siya nakapag-aral o nakaahon sa kahirapan. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa kanya. Mula sa pagkawala ng kanyang kuya Marco, ang lahat ng pangarap ay tila nasira. At ngayon, siya ang naiwan upang buhatin ang lahat ng problema. Ate, hindi mo alam kung gaano kabigat to. Sigaw ni Ben, halos maluha na. Ikaw, may sarili ka ng buhay. Ako na lang naiwan nag-aalaga kay nanay. Wala akong trabaho. Wala akong alam. Paano ako magagawa lahat ng to mag-isa? Si Liza, bagamat galit ay nakaramdam din ng habag para kay Ben. Nakita niyang pagod na ang kanyang kapatid. Pagod, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Pero hindi niya mapigilang makaramdam ng galit sa paraan ng pagtrato ni Ben sa kanilang ina. Alam ko, Ben. Alam kong mahirap pero hindi dahilan yun para pabayaan si nanay. Kung kailangan mo ng tulong, bakit hindi ka nagsabi? Hinawakan ni Liza ang balikat ng kapatid. Hindi ako umalis dahil gusto kong pabayaan kayo. May sarili rin akong problema. Pero si nanay, hindi natin siya pwedeng pabayaan. Nanginig si Ben pero hindi na siya nagsalita. Alam niyang may punto si Liza. Pero pakiramdam niya, huli na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, si Ben ay punong-puno na ng galit. Galit sa sistema, galit sa hirap ng buhay, at galit sa inaakalang pagkukulang ng kanyang ina. Sa gabing iyon, umalis si Liza na may masamang pakiramdam. Ngunit alam niyang hindi rin niya kayang manatili sa bahay ng kanilang ina. May sarili siyang pamilya na kailangang asikasuhin. At bagamat gusto niyang tulungan si Ben, hindi na rin sapat ang kanyang oras at mga pinagkukunan. Si Ben naman, naiwan sa bahay na puno ng galit at hinanakit. Hindi lang sa kanyang sitwasyon, kundi pati na rin sa mundo na tila ba pinabayaan sila. Habang papalalim ang gabi, si Emily, bagamat mahina at halos hindi na makakita, ay naramdaman ang lungkot at kirot ng pagkakawatak-watak ng kanyang mga anak. Alam niyang hindi na niya kayang ibalik ang dating sigla ng kanilang pamilya. Pero sa kanyang puso, tahimik siyang nananalangin na sana, bago man nang siya mawala, ay makita niyang magkaayos ang kanyang mga anak. Ang mga araw ng paghihirap ni Ben ay lalong lumalim. Sa bawat pagsubok na dumating, naramdaman niya ang mas mabigat na pasanin na halos hindi na niya kayang dalhin. Pagod sa responsibilidad, galit sa sistema, at puno ng hinanakit sa buhay na tila walang direksyon. Si Ben ay nagdesisyon na sumubok ng droga. Isang takas mula sa lahat ng bigat at sakit na nararamdaman niya. Akala niya, sa bawat ulos ng droga, makakahanap siya ng kuluwagan at katahimikan. Ngunit ang epekto nito sa kanyang isipan ay hindi inaasahan. Sa halip na kuluwagan, lalo siyang nabaon sa kawalan ng kontrol at galit. Habang dumadaan ang mga araw, naging mas malala ang kalagayan ni Ben.
Ang bigat ng responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang ina, ang walang tigil na pagkakapos sa pera, at ang malalim na galit sa kanyang ina na hindi siya nabigyan ng magandang buhay, ay lahat nagsama-sama sa kanyang isipan na tila isang bomba na malapit nang sumabog. Nawala na siya ng pag-asa. At isang gabi, naisip niya ang isang madilim at mapanganib na solusyon. Tapusin ang lahat ng problema, tapusin ang lahat ng hirap. Isang umaga, nilapitan ni Ben ang kanyang ina, si Emily, na halos hindi na makakita dahil sa katarata at sobrang hina. Ay walang kamalay-malay sa mabigat na plano ng anak. Sinabi ni Ben na dadalhin niya ang ina sa isang magandang lugar, sa mataas na bahagi ng bayan kung saan makakapagpahinga sila at mararamdaman ang sariwang hangin. Dahil sa sobrang tiwala at pagmamahal ni Emily sa anak, sumama siya ng walang alinlangan. Habang bumabiyahe sila papunta sa mataas na lugar, hindi na maayos makapagsalita si Emily. At dahil hindi niya nakikita ang paligid, nagtiwala siya na tama ang ginagawa ni Ben. Sa bawat hakbang paakyat ng bundok, ramdam ni Ben ang paghigpit ng kanyang dibdib. Hindi na ito makakabalik. Sa isip niya, ang desisyon na ito ay siyang magwawakas ng lahat ng problema. Pagdating nila sa gilid ng bangin, huminto si Ben. Nakatayo sila sa isang mataas na bahagi ng bundok kung saan kitang-kita ang malalim na bangin sa ibaba. Si Emily, pagod at humihingal, ay tahimik lang na nakaupo malapit sa anak. Walang kamalay-malay sa panganib na nasa harapan niya. Ben, anak, nasaan tayo? Ang lamig ng hangin dito ha. Mahina niyang tanong, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Salamat anak, sa pag-aalaga mo sa akin. Pero hindi sumagot si Ben. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng galit at hinanakit na nararamdaman niya mula sa pagkabata. Ang pagkamatay ni Marco, ang pag-alis ni Liza, ang paghihirap ng kanilang pamilya, at ang kawalan ng direksyon sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagmamahal ni Emily, hindi na ito sapat upang burahin ang lahat ng sakit at galit sa puso ni Ben. Sa isang sandaling puno ng galit at kawalan ng kontrol, tinulak ni Ben ang kanyang ina papunta sa bangin. Hindi na nagawa pang sumigaw ni Emily. Isang iglap, bumagsak siya pababa. Tuluyang nawala sa malalim na bangin. Wala nang ingay. Tahimik ang buong paligid. Si Ben ay nakatayo, tulala, sa harap ng bangin. Hindi niya lubos maisip kung ano ang kanyang nagawa. Parang naging mabilis ang lahat. At sa isang iglap, natapos ang lahat ng problema na kanyang dinadala. Sa kanyang isip, wala na ang responsibilidad. Wala na ang bigat ng pag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may isang bagay na hindi niya na kayang baguhin. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkakatayo sa gilid ng bangin, si Ben ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Tahimik, malamig, at tuluyang natangay ng pagkasira ng kanyang isipan. Sa kanyang isipan, naisip niya na sa wakas, wala na ang mga problema. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang malalim na kalungkutan at kawalan ng direksyon sa kanyang puso. 2 araw matapos ang madilim na gabing iyon sa bangin, si Ben ay nanatiling tulala sa kanilang tahanan. Hindi siya makatulog at sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Iniisip niya ang kanyang ina, si Emily, kung paano niya natapos ang lahat ng problema sa isang malupit na hakbang. Ngunit sa kabila ng kanyang galit at pagkawasak, naroon pa rin ang bigat ng pagsisisi na unti-unting sumasakal sa kanyang konsensya. Habang malalim sa kanyang iniisip, biglang tumunog ang telepono. Sa una, nag-alangan si Ben na sagutin ito. Pero nagpatuloy ang pagtunog. Pinilit niyang abutin ang telepono at sumagot. Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang narinig niya. Hello? Si Ben ba ito? Tanong ng lalaki, halatang seryoso ang tono. Oh, sino ito? Sagot ni Ben na halos hindi maintindihan ang kausap dahil sa kabog ng kanyang dibdib. Ako si Mr. Alcantara. Isa akong may-ari ng yate dito sa bayan. May nahanap akong babae. Ang pangalan niya ay Emily.
Nahulog siya sa bangin at napadpad sa dagat. Nakita siya ng mga tao ko at naligtas namin siya. Nasa ospital siya ngayon at gusto kitang ipatawag. Kailangan mo makita ang kalagayan niya. Nagulantang si Ben sa narinig. Buhay si nanay? Hindi niya alam kung paano magre-react. Ang biglang balita na buhay pa ang kanyang ina ay parang kidlat na bumagsak sa kanya. Mabilis na bumalik ang lahat ng alaala. Ang gabing itinulak niya si Emily, ang galit na nagudyok sa kanya, at ang walang katapusang pagsisisi na dumudurog sa kanyang puso. Nasa ospital siya? Paano nangyari ito? Nanginginig na tanong ni Ben, halos hindi makapaniwala sa narinig. Nasagip siya ng mga tao ko nang mahulog siya sa dagat. Hihina siya ngayon pero buhay. Nasa ospital siya at nagpapagaling. Kailangan mong pumunta rito ngayon na. Hindi nagdalawang isip si Ben. Agad siyang nagbihis at sumakay sa unang sasakyang makita niya. Habang nasa biyahe papuntang ospital, parang wala siya sa sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanang buhay pa ang kanyang ina, na ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng bigat na kanyang pinasan, ay hindi nagwakas sa gabing iyon sa bangin. Sa halip, isang milagro ang naganap. At ngayon, kailangan niyang harapin ang realidad ng kanyang mga pagkakamali. Pagkarating sa ospital, mabilis na hinanap ni Ben ang kwarto ni Emily. Natagpuan niya itong nakahiga. Mahina, ngunit buhay. Nang makita niya ang kanyang ina, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ng kama at humagulhol ng walang tigil. Nay, patawarin mo po ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Iyak ni Ben habang hinahawakan ng kamay ng ina. Wala na akong maisip. Hindi ko alam gagawin ko, Nay. Lahat ng to, kasalanan ko. Patawarin mo ako, Nay. Si Emily, bagamat mahina pa rin at halos hindi makapagsalita, ay dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata at iniunat ang kamay upang hawakan si Ben. Mahina ang kanyang tinig, ngunit puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Anak, hindi ko kayo kayang kamuhian. Mahal kita, Ben. Mula pa noon at hanggang ngayon. Mahina niyang sabi, pilit na sinasabi kahit hirap magsalita. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Ben. Hindi niya akalaing kahit sa kabila ng ginawa niya ay mayroon pa ring lugar ang kanyang ina para sa kapatawaran. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi sapat ang simpleng pagsisisi. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga pagkakasala. Matapos ang pagdalaw kay Emily, lumabas si Ben ng ospital. Alam niyang kailangan niyang humarap sa batas at managot sa kanyang ginawa. Dinala siya ng kanyang mga paa papunta sa pinakamalapit na estasyon ng pulis. At walang pag-aalinlangan, pumasok siya at kusang loob na sumuko. May kasalanan po ako. Sinubukan ko pong patayin ang sarili kong ina. Diretsong sabi ni Ben sa mga pulis. Halata sa kanyang mukha ang bigat ng mga nagdaang araw. Alam niyang ang tanging paraan upang makapagpatuloy ay harapin ang kanyang mga maling desisyon. Sa oras na iyon, ang lahat ng galit, pagod at sakit na naramdaman ni Ben ay napalitan ng malalim na pagsisisi. Sa wakas, handa na siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. At bagamat alam niyang mahaba ang daan patungo sa tunay na kapatawaran, naniniwala siyang ito ang unang hakbang upang muling mabuo ang nasira niyang buhay. Matapos ang ilang linggong pagkakakulong, si Ben ay pinalaya. Sa kabila ng kanyang pagkakasala, ipinakita niya ang taos-pusong pagsisisi at pagpapanibagong buhay. Ipinakita rin ni Emily ang walang kapantay na pagmamahal at pagpapatawad bilang isang ina, na siyang naging daan upang muling makapagsimula ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagbabalik sa normal na buhay ay hindi magiging madali para sa kanila. Ilang araw matapos ang paglaya ni Ben, dumating ang hindi inaasahang tulong mula kay Mr. Alcantara, ang mayamang lalaking nagligtas kay Emily mula sa tiyak na kamatayan. Nang malaman ni Mr. Alcantara ang buong kwento ng pamilya ni Emily, ang kanilang kahirapan, ang pagsubok ni Ben,
at ang napakalaking sakripisyo ni Emily, hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Isang hapon, pinatawag ni Mr. Alcantara si Ben at Emily sa kanyang opisina. Napakaaliwalas ng tanggapan. Puno ng mamahaling kasangkapan, ngunit ang puso ni Mr. Alcantara ay puno ng malasakit at awa para sa kanila. Naupo si Ben at Emily sa harap niya. Kapwa kinakabahan, ngunit may halong pag-asa. Ben, Emily, simula ni Mr. Alcantara. Napakinggan ko ang inyong kwento. Alam ko, hindi naging madali ang mga pinagdaanan nyo, lalo na sa sitwasyon nyo. Ngunit naniniwala ako na bawat tao ay may karapatang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Alam ko nagsisisi ka na, Ben, at gusto ko bigyan kayo ng bagong simula. Napaawang ang bibig ni Ben sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganitong tulong mula sa isang taong halos hindi nila kilala. Si Emily, bagamat mahina pa rin, ay napaluha. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Gusto ko kayong bigyan ng trabaho. Patuloy ni Mr. Alcantara. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan para sa aking negosyo. Ben, maaari kang magsimula bilang tagapangasiwa sa isa sa aking mga bodega. Papadala kita sa training para makuha ang mga kakayahan na kakailanganin mo. At Emily, maaari ka namang magtrabaho bilang tagapamahala ng mga gawaing bahay sa isa sa aking mga rest house. Alam kong mahina ka na pero magaan lang naman ang mga gawain dun. Hindi makapaniwala si Ben. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pag-asa. Ang kanyang pagdurusa, pagkagalit, at pagkawasak ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng pagkakataong ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang meron silang pag-aasang makabangon. Maraming salamat po, sabi ni Ben, halos hindi makapagsalita dahil sa matinding emosyon. Hindi ko po alam kung paano kayo susuklian. Ngumiti si Mr. Alcantara. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang importante, magsimula kayong muli. Gawin nyo ang lahat ng makakaya nyo para maayos ang buhay nyo. Ang pagbangon mula sa mga pagkakamali ay hindi madali, pero hindi rin imposible. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula ng magbago ang buhay ni Ben at Emily. Si Ben ay nagtapos ng kanyang pagsasanay at nagsimulang magtrabaho sa bodega ni Mr. Alcantara. Dahan-dahan, natuto siyang magtiwala muli sa kanyang sarili at sa mga tao sa paligid niya. Ang dating magulong isip ay napalitan ng disiplina at pag-asa. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, lagi niyang dinadalhan si Emily ng masusustansyang pagkain at sinisiguro niya na inalagaan ito ng maayos. Si Emily, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay muling natutunan ang tahimik at masayang pamumuhay. Sa bagong trabaho niya bilang tagapamahala ng rest house ni Mr. Alcantara, naramdaman niyang muling bumabalik ang kanyang dignidad bilang isang ina. Wala na ang bigat ng dati nilang paghihirap. At bagamat hindi pa rin ganap ang kanyang kalusugan, napanatili niyang malapit ang kanyang puso sa kanyang mga anak. Si Liza naman, bagamat may sarili ng buhay, ay naging mas malapit sa kanilang pamilya matapos ang lahat ng nangyari. Minsan ay dinadalaw niya ang kanyang ina at kapatid. At kahit hindi na rin siya madalas tumulong sa araw-araw na pangangailangan nila, nagiging bahagi pa rin siya ng bagong yugto ng kanilang buhay. Ang dating madilim na daan ng kanilang buhay ay napalitan ng bagong simula. Isang buhay na mas magaan, mas payapa, at puno ng pag-asa. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit sa tulong ni Mr. Alcantara, natutunan nilang bumangon mula sa kanilang pagkakalugmok. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali, natutunan ni Ben ang halaga ng pangalawang pagkakataon at ang pagbabalik loob sa pamilya. Sa huli, natutunan ni Ben at Emily na ang buhay, bagamat puno ng mga pagsubok, ay nagbibigay din ng pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Ang tulong na ipinagkaloob ni Mr. Alcantara ay nagbigay ng bagong direksyon sa kanilang pamilya at natutunan nila na sa kabila ng lahat ng pagkakamali at sakit, may pag-asa pa rin na maghihintay sa dulo ng dilim.
Sa bagong yugto ng kanilang buhay, si Ben at Emily ay hindi na lamang mga biktima ng kahirapan at trahedya. Sila na ngayon ay mga halimbawa ng katatagan, pagbabalik loob, at kapatawaran. At sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, dala nila ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o material na bagay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa mga pagkakamali at lumakad patungo sa mas maliwanag na hinaharap.